mo'y nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sumabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Oy, balita ko, nagsusurvey ko eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Maraming salamat, Mr. President Apo. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Si Sir L. Teka, oras muna. Time check. It's 9:30. Ayan, oras na para tawagin mo si Raymond. Eto na muna lakay, impeachment trial dapat daw gawin sa umaga. Kasi hapon ginagawa, di ba lakay, alas 2. Oo nga, ano. Oo, alamin natin sino nagsabi niya na dapat umaga na lang daw. Tama, agan. Gusto na, alas 12 ang madaling araw. Wala sa aming problema yun. Oo. Para pagdating na maliwanag, tapos na. Para bawas ang tensyon, tulog ang mga tao. Kasi, siguro pagka walang nanonood, mas bibilisan nila. Oo, yan, kasi wala masyadong audience. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH28, Raymond at Si Milka daw muna. Ay, si Manang Milky muna. Sige, babalikan natin. Naharang yata si Raymond sa barikada. Ayan. May barikada na naman syempre dyan. No? Eto muna, identity ng umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte sa kill plot. Baka maidetalye na sa pagharap ng ikalawang testigo ng prosecution. Baka si Carlos de Jacal yan. Alamin natin lakay, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, ididetalye ang ginawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa authenticity ng videos na nagpapakita ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang magiging laman ng testimonya ni Attorney Jeremy Lotok, ang NBI Regional Director for BARM, ang ikalawang witness ng prosecution sa ika-4 na araw ngayon ng impeachment trial. Ito ipinahiwatig ni Lano Wilson Representative at House Trial Spokesman Zia Alonto Adyong. Bagamat tumangging idetalye dahil nga sa sub judice rule. Si Lotok ang tetestigo para idetalye ang ginawang investigasyon ng NBI at malamang lakay at Sister L mabanggit din ang pagtukoy kung sino ang kinontak ng Vice Presidente para isagawa ang kill plot. Si Lotok ang magsasabi ng resulta ng pag-authenticate ni NBI Senior Agent John Mark Calilong sa video recordings at yung pang mga digital evidence sa pagbabanta ni VP Sara noong November 23, 2024. Narito si House Trial Spokesman Zia Alonto Adyong sa panayam ng isyung pambayan. Napag-usapan ito sa korte o hindi pa nalalatag sa korte ay hindi natin mapag-uusapan yung merits po ng magiging testimonya ni Attorney Lotok. Pero ay isipin po natin si Mr. Calilong, siya po yung nag-authenticate nitong video na ito. Si Attorney Lotok, siya na po yung magbibigay sa atin ng resulta, no? Kung ano man po yung naging investigasyon nila. So without giving too much po of the information, kasi without of course we would do so, we would also like to respect the court, no? Yan ang aabangan mamaya alas 2 ng hapon lakay at Sister L ang pagtestigo ng ikalawang witness ng prosecution. Samantala lakay Sister L, sa ibang balita ay nangako naman ang Kamara na may pagtulungan para matukoy kung sino ang driver ng SUV na nagresulta ng pagkamatay ng pasaherong sakay ng motorsiklo. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, hindi miyembro ng Kamara ang may-ari ng SUV. Sabi pa ni Garafil, ang pag-verify nila sa LTO, hindi registered sa anumang miyembro ng Kamara ang naturang sasakyan at wala ring record na nabigyan ito ng vehicle pass sa ilalim ng 19th at ngayong 20th Congress. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ito nga ang pangalan ni
Josie Ong. Ayan. Wala namang... Pinsang ko yan eh. Ayan. Pinsang ko. Pinsan ayan, mo? ayan. Taga Purok Tundo, Barangay Valenzuela, Pinili, Ilocos Norte. Ayan. Baka pangalan lang yun, Lakay. Sabi ko, tinuwa ko, Pinsan, ikaw ba yan? Hindi naman ako yan. Wala naman Land Cruiser. Ayan. So, kapangalan lang. Kapangalan na Josie. Tsaka hindi na ako Lane na ako ngayon. Ayan. Napag-asawa ni Miss Tisa. Ayan. Kaya Josie Ong Lane. Ayan. Imported na kaya. Siya ang presidente namin na Sister L sa Pinili Metro Manila Residents Association. Taray. Pinsang ko yan. Okay, eto na si Raymond. Ready na. Balikan natin ang report nila kay Raymond. Yung pong impeachment trial, dapat daw gawin ng umaga. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Dadpaas. Kay Raymond. Elaine, Mayor, ngayon pa lamang ay dapat paghandaan na ng impeachment court ang pagbabago sa kanilang schedule ng hearing kapag nagsimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27. Ayon kay Senator Francis Chis Escudero na siyang presiding officer ng impeachment court, iminungkain nito na baguhin ang schedule ng impeachment trial. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, binanggit ni Escudero na kanya nang inirekomenda na gawin ang impeachment trial ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Ito'y sa oras na magbukas na ang sesyon sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Pagdating ng alas 3 ng hapon ay balik ang regular session ng Senado. Ang araw ng Huwebes ay ilalaan para sa mga hearing ng iba't ibang komite, lalo na kapag dumating ang 2027 national budget na siyang pinakamalagang batas na dapat aprobahan ng Kongreso kada taon. Sa ngayon ay Lunes hanggang Miyerkules ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Narito si Senador Chis Escudero. Ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ng hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas. Si Senator Francis Chis Escudero na siya ring presiding officer ng impeachment court. Anong sabi niya? Mag-i-start ng 9 o'clock? 9 o'clock to 2 p.m., Mayor. Late na yan. Yung mga bata, gumigising alas 5 para makapasok na alas 7. Gawing 7 to 2 yan. Ayan, sulitin natin ang nandyan na rin lang sila. Alas 9, late na yan. Ayan. Mga bata, aga-agang gumising. Yan. Di ganun din para matapos na yan. Oo. Mga bata yun, Mayor, mga senador, tanghali, membro ng combo yung mga senador. Ano nung combo? Combo mangon, tanghali. Combo. Kalampagin natin sila. Hindi sila morning person. Ayan. Sige. para sulit. Ayan, gumising ng maaga, alas 7. Ayan, Para yung ginagastos masulit. Para masulit, matapos para hindi na abutin ng Pasko. Ayan, Diyos ko. Okay nga, Rod. Kung nagbabago ngayon ang schedule dito sa impeachment trial na ito. Ang araw ng Lunes ay day 4 ng impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special. If I get impeached, that's my end. Sandali lamang sa mga report. Si standby Manila Girl, Tina Nolasco. Ba't ganyan ang music mo, Lakay? Ay, kailangan ni... Okay.
Kailangan ng pampainit. Pampainit ng pagmamahal. Ayan. Yan, inintay ni parang Manding Bahakan yan. At saka si Boy Pexon. Gumigiling ako nakikinig. Habang sila ay nagiinuman nun sa Alibangbang. Wala na yata yung mga sinasabi mo eh. Sana mga pare ko may parang si Attorney Romy Galvez, ha? Ayan, kailangan natin makuha yung mga ating sa ganitong panahon na puro away-away. Kailangan naman natin pagmamahalan, ha? Ayan, kailangan yung pagmamahal na mainit para natural ang kaligayahan. Kailangan express love naturally gamit ang honeymoon tea, ha? Ayan, Attorney Nelson Borja, ha? May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na iyong damdamin, making its night a honeymoon. Diba, Mr. Freddy Castro? Ayan. Sabi sa kabi mong si Ilocano billionaire, ha? Ba kailangan na rin niya ng honeymoon tea, ha? Si Apo Kasigod. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, generic at iba pang mga butika. Kaya mga kuyang mga kuyang lang pala, ha? Kaya mga kuyang, ayan, abay, Attorney Cornelio Sabaniego, ha? Ayan, Nelson Yao, ayan, Pats Arbas, ha? Beda Epres, subukan ng honeymoon herbal tea, ha? At Illustrious Potentate, ayan, Right Word si Paul, Hussein Shamsuddin, Bito Cruz, T.M. Kalaw, Bosta Kalay. Kailangan nyo ng honeymoon herbal tea para express love naturally. Oras, Sister L. 9:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH. Naray Simayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Anne. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot. Oras si Sir L. 9:49. Si Dr. Jose Britanio Bricks Pujalte Jr. na ba? Ang susunod na Health Secretary. Yan yung taga-Philippine Orthopedic Medical Center. Abay, abangan natin yan. Abangan natin, Lakay. Abangan natin ang announcement ng Malacanang. Pero grabe naman ito ha. Sandali lamang Val Gonzales. Abay isang senior high na Italian-Filipina mestiza. Totoo ba ni-rape na isang TNVS driver? Naku, alamin natin, Lakay. Nakakatakot kapag ganyan, Lakay. Dahil itong TNVS driver, pero si inireklamo. Edniel yata muna. Edniel muna. Ayan. Edniel muna, sige. Balikan na lang natin mamaya ang report ni Val. Itong Task Force Pag-asa, pinabubuo naman ni Defense Secretary Teodoro. Ano itong Task Force Pag-asa RH52? Edniel Parosa, Edniel. Edniel Parosa. Edniel. O si okay, sige, si Val na lang muna. Punta Oo. natin ang report ni Val. TNVS driver inireklamo ng rape ng pasahero nitong senior high school na Filipina, Italia. Naku, grabe naman yan, Lakay, kung totoo man yan. RH5, Val Gonzales. Val, saan to nangyari? Sister L at Mayor nagpasaklolo sa grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ang 19 anyos na senior high student na umano'y hinalay ng super ng InDrive Transport Network Company sa salaysay ng 19 anyos na biktima. Sa loob mismo ng itim na Toyota Avanza, isinagawa ng 33 anyos na TNVS driver ang panghahalay sa salaysay ng estudyante kay LCSP Founding President Atty. Ariel Linton. Nangyari ang panghahalay noong madaling araw ng Mayo 8. Ipinarada umano ng natukoy ng driver ang sasakyan sa madilim na bahagi ng New York Street, corner Imperial Street, Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Lumalabas sa investigasyon na nag-book ang biktima mula sa kanilang bahay sa Quezon City noong gabi ng May 7 patungo sa isang party sa BGC sa Taguig City. Sa daan pa lamang ay napansin daw ng biktima na marami ng mga tanong na pang personal ang TNVS driver hanggang sa i-end umano nito o tapusin ang booking pagsapit pa lamang sa kahabaan ng East Avenue, Quezon City dahil maririnig daw ng InDrive TNC ang kanilang usapan. Sabi ng biktima, nang maiatid siya sa BGC ay pinayuhan daw siya ng driver na mas mabuti kung siya na lamang din ang sakyan nito pag-uwi dahil delikado raw sa kalsada, bagay na pinakinggan ng estudyante. Ayon kay Atty. Ariel Linton, sa ngayon ay naisampa na nila ang kasong kriminal sa Quezon City Prosecutor's Office habang ngayong araw ay isasampa naman ng LCSP ang administrative cases sa LTFRB maging sa tanggapan ng Land Transportation Office. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Val. Yes, Mayor. Naisagawa ba ang krimen? Oo, Mayor. May penetration na nangyari at nagtiwala ang biktima dahil nung pagsakay niya mula doon sa kanilang bahay, pagdating nung TNVS car, yung pagdating nung sasakyan, tumatakbo ang biktima dahil kaliligo lamang daw niya, nakapaa. Pag upo niya doon sa likuran, humihingi daw siya ng tissue kung meron para pampunas doon sa kanyang paa. Nagmagandang loob daw yung driver na diyan mo na lang ipagpag, binigyan niya ng alcohol. Ang sabi daw niya, kung gusto mo ay pumunta tayo sa bahay para hingi tayo ng pampunas daw doon sa kanyang kinakasama.
bagay na tinanggihan naman ng estudyante. Ayun, nung kanila ipadaan na, pinatay yung, inend na yung booking, nandito pa lang sa Cubao, nandito pa lang sa may bahagi ng East Avenue, dahil daw baka marinig. Yun na, doon na nagsimula. At nakapalagay ang loob, kaya nakuha niya yung tiwala ng 19 anyos na half Italian at half Pilipina. Alam niya. Okay, maraming salamat, Val. Kakalungkot. Back to you, Mayor at Sister El. Daming. Sandali lang, Het. Ihabol natin si Edniel Parosa. Nasa na ba yung report? Task Force sa Pag-asa, pinabubuo naman ni Defense Secretary Teodoro. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, 10 taon matapos ang panalo ng Pilipinas sa South China Sea arbitration case, pinagdo-double time ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa development Pag-asa Island. Ito'y sa pamagitan ng bubuing task force ng AFP Western Command na layong i-coordinate ng efforts hindi lang ng military, kundi ng iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isla sa kalayaan. Paliwanag ng kalihim, hindi na lamang kasi military post itong Pag-asa Island, kundi isa ng buhay na munisipalidad na may eskwelahan at komunidad. Target ng planong task force, Pag-asa, ang pahusay pang basic services, infrastruktura at kalidad ng pamuhay para sa mga residente at mangingisda roon. Pakinggan natin ang kalihim. I instructed COMWESCOM to dedicate some part of these forces into coordination and aggregation of accessibility to the island for the rest of the services na kinakailangan gawin ng national government. Edniel. At sa Pag-asa Island, kabilang ng 120 estudyante mula elementary hanggang high school. Bukod naman sa civilian population, kabilang sa mga military facility na nakompleto at dinidevelop na sa isla ay ang wharf, airport at hangar ng AFP. Ako si Edniel Parosa, DZRH, sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Daming. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby, Don Carlos Pobre. Ayan, magsasanib persa na nga ba ang Ninong Don Ramon Ang at Ninong Manibi Pangilinan para bilhin ang ABS-CBN? Bebenta ba ni Boss Gabi yan? O joint venture, ha? Ayan, merger. Oras, Sister L. It's 9:56. Number 1 na naman! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. PNBS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal Yan. Pilipino
Dito lang sa latest happenings and trends, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, This is our business.
Sandali lamang Don Carlos Pobre. Abay, bati mo natin ang nahil pala sa atin si Chairman Romy Baybayon. Ayan. Abay, saan ba ang biyahe ni Chairman Romy Baybayon? Brian Q. Ayan, good morning. Kuyang Lito Villarosa. Ayan, si Ma'am Archie Ladores. Mr. Michael is my guy. At maraming salamat, Dr. Ruel Aguila. Ayan, pareho na tayo, ha? Ayan, 40 plus na tayo, ha? Wow. Talaga ba, Lakay? Kang pasaway. Ayan. Good morning, Noble Ray Tumampo, ha? Dr. Alan Racho at Kuyang Colonel Bong Mascardo at si Attorney June Samaniego ba? Natutuwa siya, ha? Magpo-41 na po sila kay sa July 16. Ngayon. 45 plus na tayo. Your business is our business. Ito na ang ating balitang negosyo. Ano ba talaga? Merger ba o mag-i-invest ang Don Ramon Ang at MVP sa ABS? O bibilihin na? Ayan. Iba to Lakay eh. Iba ba yan? Hindi ba yan? Ano ba report dito? Iba to Lakay. Ano ba report dito na akala ko pobre? tuloy mali na naman yung hawak ko. Pero ang report ni Don, ang Finance Secretary Go, malakas daw ang tiwala sa Pax Silica Hub. Luzon, inaasahang magiging tech powerhouse. Ano tong Pax Silica Hub? Alamin natin mula kay alamin natin mula kay Don Carlos Pobre. Don. Kumpiyansa si Department of Finance Secretary Frederick Go na maraming trabaho ang dala ng US-led Pax Silica Hub na itatayo sa Clark City, Pampanga. Ayon kay Go, excited siya sa naturang proyekto na nakatuon sa pagtatayo ng isang hub na tutugon sa supply chain ng Artificial Intelligence o AI. Saad ng kalihim, kung gusto ng Pilipinas na maging key player sa industriya ng AI, dapat simulan na ito para makapag-generate na ng libo-libong trabaho at ang potensyal na maging tech powerhouse ang Luzon. Good news ding ito rin ni Go ang proyekto dahil isaan niya ito sa mga gustong matuloy ng bagong US Ambassador sa Pilipinas na si Lee Lipton. Noong December 2025 nang umugong ang Pax Silica Hub at nito lamang April 26 nang pumirma ang Pilipinas para maging kasapi sa proyekto. Pero sinalubong din ito ng kaliwat ka ng kilos protesta na tumutol sa higit 1,000 hektare ng lupang gagamitin at nangamba sa usapin ng soberanya at likas na yaman. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes sa halagang 61 pesos at 51 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business or services. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Good morning, Secretary Benhar the Messenger Avalos. Meron ba maging messenger, bossing? Pagka ganyan trabaho, mahirap. Ayan. Pero don't shoot the messenger, ika nga. Abangan po natin yan. At mamaya po mahabigan, abangan din nating special coverage sa ikapat na araw ng impeachment trial ni VP Inday, Sara Duterte Carpio. Ako po si Dayo Makalma. 12:30 Lakay, magsisimula ang ating special coverage. Alas 12:30. Yes. Tumutok po kayo sa DZRH. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Operation Tulong, Wonder Woman. Naku, daming wheelchair na paimigay ni... Marami Lakay, abangan po ninyo. Nakita ko yung mga wheelchair dyan. Ang dami-dami, ha? Ayan. At lalo na sa mga hihingi ng tulong, Lakay. Yes. Operation Tulong, susunod na Miss May Binauhan. Oras, alas 17. This time check is brought to you by ACM. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan.